Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa na namang nakakalungkot na trahedya ng pamamaril ang nangyari sa loob ng isang paaralan. Ang nasa likod nga ng krimen at isa sa mga naging biktima ay pareho pang mga honor student. August 18, 2025, tulad nga ng ibang araw, magang dumating ang mga estudyante ng Ateneo de Zamboanga University para pumasok sa kanilang klase. Makalipas ang ilang sandali na nagsimula na ang klase at nagulat na lamang lahat nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril bandang 7:45 ng umaga. Base nga sa ilang kumalat na mga video, nagtakbuhan at nagulasan palabas ng mga silid paaralan at eskwelahan ang mga estudyante. Ang mga estudyanteng naabutan sa loob ng kanilang mga classroom ay mabilis na naglock ng mga pintuan, nagsiksikan at nagtago sa ilalim ng mga desk habang umiiyak at tahimik na naghihintay na humupa ang putukan. Mabilis namang umaksyon ang pamunuan ng eskwelahan at nagbigay ng announcement para sa mga guro at security personnel. Inutusan ng lahat na mag-lockdown sa kani-kanilang mga silid habang tinatawagan ng mga otoridad. Samantala, ang iba naman na malayo sa pamamaril ay tumakbo palayo mula sa building ng junior high school upang iligtas ang kanilang sarili. Agad din namang nakarating ang mga pulis at ilang ambulansya sa eskwelahan. Mabilis namang dumami ang mga nag-aalalang magulang nang nabalita ng insidente. Nag-iyakan ang mga nanay habang nag-aantay sa labas ng gate para sunduin ang kani-kanilang mga anak. Hanggang sa eksaktong alas 9 ng umaga nang inanunsyo na wala ng anumang banta sa Ateneo de Zamboanga Junior High School campus. Dito na nga pumasok ang mga magulang sa loob ng campus upang iuwi ang mga takot na takot nilang mga anak. Agad na sinuspindi ng paaralan ng klase upang bigyan daan ang investigasyon at matiyak ang kaligtasan ng kanilang komunidad. 2 estudyante ang itinakbo sa ospital dahil sa tama ng bala at ang isa naman ay nahirapang huminga habang nagkakagulo. Meron namang 21 mag-aaral ang binigyan ng medical attention sa mismong evacuation area. Matapos nga ang insidente, tumambad sa mga otoridad ang 2 labi ng mga estudyanteng nasawi. Ang isa sa mga ito ay kinilalang ang biktimang si Patrick Dylan V, 15 years old at isang grade 10 student. Siya ay nasa kwarto ng isa sa mga pinasok ng suspect. Nakakalungkot pa dito, si Patrick ay only child ng kanyang mga magulang. Pinaniniwalaan na nagmula sa kilala at mayamang angkan sa Zamboanga City sina Patrick. May nagsabi din na ang ama ni Patrick ay nagmamayari ng isang kilalang supermarket at sobrang bait ng kanyang tatay. Inilarawan siya ng mga nakakilala sa kanya bilang mabait, palakaibigan, magalang at puno ng mga pangarap. Siya ay isang math at science wizard. Sa murang edad, nakapagbigay na si Patrick ng karangalan sa pamamagitan ng kanyang husay sa mathematics at naging isang gold awardee sa International Mathematics Olympiad sa Southeast Asia 2024. Siya din ay isang mahusay na pianista at mahilig din sa music. Agad na sumugod ang mga magulang ni Patrick sa eskwelahan nang nalaman ang sinapit ng kanilang anak. Wala silang pagsidla ng lungkot at bighati dahil ang kaisa-isa nilang anak ay hindi na nila makakapiling pa. Nag-viral nga sa social media ang mga magulang ni Patrick na niyayakap ang kanyang labi sa huling pagkakataon sa crime scene. Hindi nga matanggap ng mga magulang ng biktima na ang pangarap ng kanilang anak ay naputol ng ganun kaaga. At ang mas masaklap pa dito, kumalat nga sa social media kung paano pinaslang si Patrick. Kitang-kita kung paano nga tumakbo si Patrick para sa kanyang buhay at paano rin siya pinaslang ng suspect. Base naman sa investigasyon, ang isa sa mga estudyante na sawi ay ang mismong namaril. At siya ay kinilalang si Muhammad Nael Halani, 15 years old at isa ding grade 9 student. Matapos nga maproseso ang kanyang labi, agad itong ibinigay sa kanyang pamilya para siya ay mailibing. Ito ay alinsunod sa kultura nilang Muslim. Si Muhammad nga ang isang bright student at napakatalinong mag-aaral. Siya ay isa din sa top of the class o isa sa mga estudyanteng nangunguna sa kanilang klase. Consistent honor student din si Muhammad mula pa siya nang nasa elementarya.
Si Muhammad ay walang record ng bullying at hindi din siya sangkot sa anumang gulo sa kanilang paaralan bago ang insidente. Ayon sa mga otoridad, matapos mag-amok ni Muhammad, tinapos niya ang kanyang sariling buhay gamit ang baril na kanyang ginamit. 2 baril at 7 basyo ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng krimen. Bukod sa mga nagamit na basyo, na-recover din ng soko ang iba pang mga live rounds o hindi pumutok na bala. At base nga sa investigasyon, ang ama ng suspect na si Muhammad ay isang district commander o head ng Custom Police ng Enforcement and Security Services sa ilalim ng Bureau of Customs sa Port ng Zamboanga. At bilang pinuno ng Custom Police sa Zamboanga, pangunahing niyang trabaho ay mamuno sa operasyon laban sa mga smuggling o iligal na pagpasok ng mga produkto tulad ng sigarilyo, langis at iba pang produktong agrikultura sa pantalan ng Zamboanga. Base sa investigasyon, ang mga baril na ginamit ni Muhammad ay pag-aari pala ng kanyang ama at isa sa mga armas na ginamit ay inisyo pa mismo ng Bureau of Customs sa tatay ng suspect na si Muhammad. Habang ang isa pang baril ay licensed personal firearm ng ama ng suspect. Ang tatay ng suspect ay agad na sinuspindi o tinanggal sa kanyang pwesto upang bigyan daan ang investigasyon. Ayon sa ama ng suspect, walang karanasan ang kanyang anak sa paggamit ng baril. Ayon naman sa Bureau of Customs Commissioner, mahusay at maayos magtrabaho ang tatay ng suspect. Hindi pa matukoy ng BOC kung may criminal liability ang tatay ni Muhammad dahil hinihintay pa ang resulta ng investigasyon. Subalit sigurado sila na magkakaroon ng administrative liability ang sinuspinding opisyal dahil may naging pagkukulang siya sa gun safety ng kanyang baril. Matapos ang investigasyon, naglabas ng timeline ang mga pulis tungkol sa nangyaring trahedya. Bago pumasok sa eskwelahan si Muhammad, ang 2 baril ng kanyang ama ay naiwan nito sa kanyang kotse. At ang kaparehong sasakyan ang ginamit ni Muhammad papasok sa Ateneo de Zamboanga Junior High School campus. Hinatid siya ng kanilang family driver. Habang nasa kotse, palihim niyang kinuha ang baril ng kanyang tatay at nilagay ito sa kanyang bag. Sa isang video na pinaniniwala ang bag ni Muhammad, hindi lamang ito naglalaman ng mga libro o kagamitang pang-eskwela. Dahil sa loob ng bag may dala itong extrang magazine at bala para sa 2 uri ng baril. Ayon kay DILG Secretary Limulya, dahil nakasakay sa kotse ang suspect nang pumasok siya sa eskwelahan, naiwasan niya ang security checkpoint ng gwardiya sa gate kaya nakalusot ang baril sa loob ng paaralan. At sa basement ng building dumaan ang kotseng sinasakyan ni Muhammad. At pagbaba ni Muhammad, suot na niya ang kanyang body-worn camera at nag-livestream pa habang ginagawa niya ang kanyang pamamaril. Bukod sa Facebook, nag-livestream din sa ibang website si Muhammad at tila ba gusto niyang makita ng buong mundo ang krimen na kanyang ginawa. Pumasok si Muhammad sa mismong gusali ng Junior High School Department at naglakad sa mga hallway. Sa viral live video ni Muhammad, makikita ang hawak na niya ang baril habang naglalakad sa mahabang pasilyo. Umakyat ang suspect sa 4th floor at diretsong naglakad sa room 404. Nang itinutot na niya ang baril sa buong klase, hindi agad nag-react ang mga kapwa niya estudyante. Akala kasi ng mga estudyante ay laruan lamang ang dalang baril ni Muhammad. Mayroon namang nagsabi na akala ng mga mag-aaral ay isang drill lamang ang nangyayari. Isang buwan bago ang insidente, nagkaroon pa ng simulation exercise ang Ateneo de Zamboanga University Grade School Department para sa ganitong mga senaryo. Pero wala mag-aakala na matapos ang isang buwan, totoo pala magkakaroon na ng barilan sa loob ng paaralan. Nang nasa bungad na ng classroom si Muhammad, bigla na lamang niyang tinarget at binaril ang teacher na nakaupo sa lamesa. Subalit nagmintis ang unang putok nito kaya inayos ni Muhammad ang nasabing baril. Dito na nagsimulang magpanik ang mga estudyante at tumakbo para sa kanilang buhay. Pagkatapos ay lumabas sa kabilang pintuan si Muhammad at pumasok sa kasunod na classroom. Ang room kung saan nasawi ang biktimang si Patrick. Dito na siya sunod-sunod na nagpaputok ng baril hanggang siya binaril niya ang kaawa-awang biktimang si Patrick nang walang kalaban-laban. Pagkatapos ay umakyat siya sa ikalimang palapag kung saan siya sumigaw ng malakas at tinapos umano ang sarili nitong buhay. Nang narating na nga ng mga pulis ang eskwelahan, nadiskubre na nga nila ang labi ng mga biktima. Kinabukasan, August 19, 2026,
Idineklara ng mayor ng Zamboanga ang official day of mourning bilang pakikiisa sa pagluluksa ng buong Zamboanga City. Nag-alay naman ng mga bulaklak, kandila at panalangin ang mga estudyante, magulang at mga residente sa labas ng gate ng Ateneo de Zamboanga. Labis namang nabiglaan ng mga netizens sa online world sa naganap na pamamaril dahil kahit nabura na ang livestream ni Muhammad, marami pa din ang nakapanood kung paano niya isinagawa ang pamamaril. Ang video nga ay nakakapanlumo kaya hanggat maaari ay huwag nating hayaang mapanood ito ng mga kabataan. Dahil posibleng ngang magkaroon sila ng trauma o posibleng baka gawin nila ang nasabing insidente. Labis na nabahala ng mga netizen dahil katulad ng livestream ni Muhammad ang point of view ng mga sikat na online games. Kumbaga, sa video makikita na parang naglalaro lamang ang suspect habang ginagawa niya ang actual na insidente. Kumalat din sa social media ang impormasyon na meron umanong 2 security guard ang nasawi sa pamamaril bukod kina Muhammad at Patrick. Subalit ito ay walang katotohanan dahil ang kumalat ng mga larawan ay simulation exercise ng eskwelahan. Kasama naman sa ginawang investigasyon ay ang pagsusuri sa gadgets, chat history at online gaming profile ni Muhammad upang malaman kung may iba pang nag-udyok sa suspect o kung siya ba ay may mga kachat bago nangyari ang insidente. Isa ding anggulo na tinitingnan ay kung may kinalaman ba ang ginawa ni Muhammad na pamamaril na may koneksyon sa isang TCC community. Sila ay mga grupo ng mga tao sa internet na malalim ang interes sa mga krimen tulad nga ng pamamaril ng madaming tao para sumikat. Teorya ng mga pulis, posibleng naudyukan si Muhammad ng ideolohiya ng TCC. Ayon naman sa post ng isang content creator, naniniwala siyang may kinalaman ang TCC sa pamamaril ng suspect. Sinabi din niyang dapat imbestigahan ng mga pulis ang mga nakakausap ng suspect sa TikTok dahil baka siya ay nag-group ng mga masasamang group. Ang mga masasamang grupo na ito ay naghahanap ng mga kabataan may kahinaan tulad ng social isolation, sakit sa pag-iisip at may problema sa pamilya dahil sa mas madali silang utuin. Sa grupo na ito, pinipilit ng mga miyembro ang kanilang mga biktima na maging bayolente at pinaniniwala silang walang halaga ang buhay. Viral naman sa TikTok ang nirepost ng pinaniniwalaang account ni Muhammad ilang araw bago ang krimen. Sa post na ito, tila may madilim ng pinagdadaanan ng suspect at tungkol sa kanyang sakit na nararamdaman na hindi alam ng mga tao sa kanyang paligid. Sa isang post, sinabi doon na patuloy daw niyang patatawarin ang mga taong may kasalanan sa kanya hanggat hindi siya nakakabili ng baril. Sa isa pang post, sinabi ng vlogger na napanood niya ang video ng suspect habang inihahanda niya ang kanyang mga baril sa CR ng eskwelahan at nakangiti pa ang suspect sa video. Ang analyst ay nagpost sa mga ebidensya na ang online activity ni Muhammad ay konektado nga sa TCC. Kumalat naman ang isang post mula sa account na may kaparehong apelyido ni Muhammad. Ayon sa post, ang teacher na nasa larawan ang target umano ng suspect sapagkat binuli at pinaya daw umano ng guro ang estudyante sa harap ng buong klase. Sa post, sinabi na si Muhammad ay mayroong umanong autism, ngunit ginawa siyang katatawanan ng guro. Mabait na bata naman daw si Muhammad subalit nasira ang kanyang mental health dahil sa teacher sa larawan. Nagawa daw ni Muhammad ang krimen dahil dinidid ng suspect ang pamamaya umano ng kanyang guro sa loob ng silid-aralan. Git pa na nag-post dapat ang guro ang tumutulong sa kanyang mga estudyante. Pero sa kaso ni Muhammad, ang kanyang teacher pa ang nagbibigay sa suspect ng depression. Ang damit na suot ng teacher sa post ay pareho sa teacher na nasa loob ng unang kwarto na binaril ni Muhammad na hindi niya tinamaan. Nag-utos naman ang DILG ng masusing investigasyon kung paano nakalusot ang menor de edad na si Muhammad na may dalang palang baril noon sa eskwelahan. Lalo pa't walang gumaganang metal detector o mahigpit na inspeksyon ng bag sa gate ng paaralan ng oras ng pamamaril. Ayon sa investigasyon, ang suspect na si Muhammad ay dumaranas ng matinding depression dahil sa pagbaba ng kanyang mga grades. At dahil nakasanayan na ni Muhammad na siya ay honor student, ang biglaang pagbaba ng kanyang academic performance ay nagdulot umano sa kanya ng labis na stress at emotional na pressure na hindi na niya kaya pang dalhin.
Ayon kay Education Committee Chairman Sunny Angara, pinaniniwalaang ang galit ng suspect ay mula sa mababang grade na ibinigay ng kanyang teacher. Ang tinutukoy na teacher ay ang guro na tinatarget sanang barilin ni Muhammad sa unang classroom na kanyang pinasok. At base nga sa press con ni DILG Secretary Lemulia, si Muhammad ay isang Roblox fanatic. Nilinaw ng opisyal na ang laro mismo ay hindi masama. Subalit, ang delikado ay ang mga chat group sa loob ng larong ito. Dahil ang chat group sa loob ng Roblox ay nagkakaroon ng buyuan at radicalization kung saan ang mga kabataan ay hinihikayat o tinuturuan ng marahas na gawain. Kumalat naman sa social media ang screenshot na si Muhammad ay may misyon umano sa larong Roblox na gantihan ang mga nambubuli sa kanya. Pero hindi naman nakumpirma kung ito ay may katotohanan o wala. Sinabi din ng opisyal na ang pagpasok ni Muhammad sakay ng kotse ay isang butas na sinamantala ng suspect para mapuslit ang mga baril sa loob ng paaralan. Nanawagan nga sa Secretary Remulla sa mga paaralan na baguhin ang protocol at i-check na rin ang mga kotseng pumapasok sa campus. Nilinaw din ng kalihim na ang trahedya ay hindi isyu ng hidwaan sa pananampalataya o kultura sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano sa Zamboanga. Sinabi din niya na imposibleng basta-basta lamang nakuha ni Muhammad ang baril ng kanyang tatay. Ayon sa kanya, ang mga pulis at otoridad ay sinanay sa mahigpit na gun safety o pagtatago ng baril dahil napakadelikado nito. Ayon pa sa kalihim, parang asawa ng isang pulis ang kanyang baril at ayaw nilang nawawalay sa kanilang armas. Kaya para sa kanya, malaki ang naging kakulangan ng tatay ni Muhammad dahil basta na lamang nitong iniwan ang mga baril sa loob ng kotse, kaya madali itong na-access ng suspect. Ang ama ng suspect ay nakikipagtulungan naman ng maayos sa mga otoridad hinggil sa investigasyon. Nanawagan din sa Secretary Lemuria sa Kongreso na amyendahan o baguhin na ang batas sa loose firearms at panugutin sa batas ang mga irresponsableng magulang o gun owners na hindi na naitatago ng maayos ang kanilang mga armas. Dapat ay magkaroon na ng batas na magpapataw ng criminal liability at malupit na parusa sa mga may-ari ng baril na nagpapabaya sa pagtatago ng kanilang mga armas na nagagamit nga sa mga krimen tulad na nangyari sa Ateneo de Zamboanga Junior High School Campus. Dismayado din siya dahil sa kasalukuyang batas, reckless imprudence lamang ang pananagutan kapag nakuha o ginamit ng minor de edad ang legal na baril ng magulang o guardian. Hiniling din ng kalihim sa mga mambabatas na ambiyendahan ang tinatawag niyang Robin Padilla Law para gawing ulit na non-bailable ang pagkakaroon ng illegal o loose firearms. Binigyan din ni Secretary Lemuria na si Muhammad ang nag-iisang nagplano at nagsagawa ng krimen. Ayon sa DILG at PNP, ang isa pa nilang tinitingnan motibo sa krimen ay ang impluwensya kay Muhammad ng mararahas na video games. Nais din ni Secretary Lemuria na higpitan at i-regulate ang access ng mga minor de edad sa mga bayolenteng online games. Ginawa niyang halimbawa ang bansang Australia na pinagbabawalan ang wala pang 16 years old na gumamit ng social media. Kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang dapat gawin ng ating bansa para maiwasan ang ganitong mga insidente? Hindi pa sapat ang pag-check lamang ng bag ng mga estudyante? Dapat bang gayahin na ng Pilipinas ang Australia kung saan pinagbabawalan na ang mga batang below 16 years old na gumamit ng kahit anong social media? Ano ang dapat maging parusa para sa mga magulang o mga gun owners na napapabayaan ang kanilang mga baril at kalaunan nagagamit ang kanilang mga armas sa mga insidenteng gaya nito? Sa mga magulang, tandaan, bantayan at tingnan ang mga social activity ng inyong mga anak. Lalo na sa TikTok dahil doon nagkalat ang mga makakaliwang grupo na nanghihikayat nga sa mga kabataan na gumawa ng masama. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!